Purihin ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon. Gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Now, ngayon po ay nasa second installment po tayo ng ating pong brand new series for the month of April entitled What Would Jesus Do? Pwede po bang i-type natin sa comment section, WWJD? Ano nga ba ang gagawin ni Jesus Christ kung siya ang nasa kalagayan mo ngayon? Kaya napakaganda po nung ating pong series na ito dahil wala po tayong ibang paggagayahan pagdating po sa modelo, pagdating po sa ating pong paglalakad dito po sa lupa, kundi yung ating pong modelo, yung ating pong master, yung ating pong savior na si Jesus Christ. But before we start, let me start with this quote by Dwayne Johnson. At sabi niya, think back 5 years ago. Think of where you are today. Think of 5 years and what you want to accomplish. Or think ahead 5 years and what you want to accomplish. Be unstoppable. Sinasabi lamang po ng quotation na ito na tignan mo, 5 years ago nasaan ka? Marahil iba sa atin ngayon, 5 years ago nangangarap ka lang, 5 years ago ganito buhay mo. And isipin mo kung nasaan ka na ngayon. Perhaps may improvement na ang iyong buhay. At sabi niya, think ahead 5 years and what you want to accomplish. So, 5 years from now, ano yung gusto mong maging ikaw? Now, paano po natin i-apply ito sa ating buhay? Lalong-lalo na po sa ating paglalakad dito bilang po mga Christian. Ang mundo po ay hinuhubog po yan ng mga unstoppable people. Pwede bang i-type niyo sa comment section, unstoppable people? Wala pong nangyaring magaganda at matitindi without this unstoppable people. Maraming mga inventions, maraming mga innovations na bunga po yan ng mga unstoppable people na kung saan hindi nila pinahintulutan yung kanilang mga sirkumstansya para pigilan sila na makarating doon sa mga bagay na gusto nilang maging o mga bagay na gusto nilang magawa. Now, pagdating din po sa atin pong Christian life, importante din po na tayo ay maging unstoppable. At paano nga po ba maging unstoppable? Pagdating po sa ating buhay Kristiyano, pagdating po sa ating paglalakad dito po sa mundo na kung saan tila baga ang dami po pumipigil sa atin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Yung mga nag-aaral, yung mga nagtatrabaho, nagninegosyo, ang daming mga pumipigil sa atin para hindi po natin masunod ang ating Panginoon. But right now, pag-uusapan natin, paano ba ako magiging unstoppable na Christian? At sabi ko nga kanina, wala tayong ibang, alam mo yun, pagkukuhanan ng magandang example pagdating po sa sinasabi nating being unstoppable, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya po, samahan niyo po ako sa Luke chapter 13, verse 31 through 35. Ito po yung ating text na pag-uusapan. Babasahin ko muna yung Luke chapter 13, verses 31 through 35. And then later, as we go along, i-share ko po yung context at ano yung pwede nating matutunan for us to become unstoppable like Jesus. Sabi po ng verse 31, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. Ito yung pagkakataon po na si Jesus, papunta po siya ng Jerusalem. At alam po niya na meron po panganib yung kanyang buhay. At ito pong mga Pharisees na ito, kahit na alam ni Jesus Christ na may panganib ang kanyang buhay, nandun po siya sa kanyang spirito ng pagiging unstoppable kasi may mga kinakailangan siyang gawin at may mga kinakailangan siyang magawa para po ma-fulfill yung mission niya dito sa lupa. At itong mga Pharisees, pilit nilang pinipigilan, ini-intimidate si Jesus Christ para hindi po pumunta dito sa lugar na ito. Sabi po ng verse 32, nung narinig niya yung sinabi ng mga Pharisees, he replied, go, tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. Sabi ng verse 33, in any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. For surely no prophet can die outside Jerusalem. Verse 34, O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather you, to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing.
Sabi po ng verse 35, "Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord." Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanya pong salita. Now, type niyo po muna sa comment section kung nag-agree kayo na we praise God for the reading of His Word. Type niyo po Amen. Ang context po nito, ito pong Luke chapter 13 verses 31 through 35. Si Jesus Christ po, papunta po siyang Jerusalem at alam po niya yung panganib na naghihintay po sa kanya. Kaya lang, nilapitan po siya ng ilang mga pariseo at sinabing, gusto siyang patayin ni Herodes. Marahil para takutin po itong ating Panginoong Hesus para hindi po siya tumuloy sa Jerusalem. Now, sino po ba itong si Herod? Itong si Herod na minention po dyan, siya po si Herod Antipas. Siya po yung anak ni Herod the Great. Now, ito pong si Herod Antipas, siya po ay isang tetrarch. Ibig sabihin, regional ruler po siya. Pero hindi po siya yung full king over Galilee and Perea. Siya po ay anak ni Herod the Great na kung saan siya po yung ruler na nag-order po ng massacre ng mga baby na kung saan nung naisilang si Jesus Christ, he was so, alam mo yun, insecure at threatened. Kaya ang nangyari, pinamassacre niya sa Matthew chapter 2, yung mga baby sa Bethlehem nung kapanganakan ni Jesus Christ. So ito pong anak niya, si Herod Antipas, siya naman po yung responsable sa pagpapapugot o pagpapapatay kay John the Baptist. Pina-execute niya yan dahil ito pong si Herod Antipas ay may relationship sa kanyang kapatid na yung asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. Si Herodias, babae po yan, his brother's wife. Now, hindi po natakot si Jesus Christ dito po sa mga intimidation ng mga Pharisees. Hindi natakot si Jesus Christ at matapang po niyang sinabi na ipagpapatuloy niya ang kanyang misyon. Ano sabi niya doon sa mga verse? Magpapagaling, magpapalayas ng mga demonyo at tutuparin daw niya yung purpose ni God sa kanyang buhay. At makikita natin sa mga verses kanina, nagpahayag din siya ng kalungkutan para sa Jerusalem. Ito po yung isang lungsod na kung saan kilala sa pagtanggi o pag-reject sa mga propeta. Ginamit niya kanina yung larawan ng isang inahing manok na alam mo yun, nais niyang tipunin yung kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, pero ayaw ng mga tao. At dahil dito, inihayag ni Jesus Christ, nag-prophesy siya ng kapahamakan dito sa lungsod na ito, sa hinaharap. Now, kagaya po ng sinabi ko kanina, I have always been, na ako po ay naniniwala na si Jesus Christ is the greatest man who ever lived here on earth. Now, ano yung kanyang character that made him accomplish his goal? Ano yung meron si Jesus Christ? Ano yung uri ng character na meron siya upang makamit niya ang kanyang nais na marating? Indeed, masasabi po natin sa passages na ating pong binasa na na-explain ko naman po sa inyo, He is unstoppable. Jesus is unstoppable. That is why today po, join me sa ating pong topic entitled Unstoppable Jesus. Unstoppable Jesus. Now, kung si Jesus Christ ay unstoppable, walang pwedeng pumigil sa kanya. Hindi siya napigilan sa pagsunod sa kalooban niya sa Ama. Walang nakapigil sa kanya para siya ay ma-fulfill niya yung kanyang assignment dito sa lupa. Bilang follower ng ating Panginoong Hesus, dapat ganun din po tayo. Ang mga unstoppable people po, meron po yung apoy sa kanilang kalooban na kung saan nagdi-develop po ng mga characteristics na necessary po para maging successful. Now, the million-dollar question na ating pong sasagutin sa umaga, tanghali, hapon, depende anong oras po kayo nakakapanood. How to be unstoppable like Jesus. Paano ako maging unstoppable? Yung hindi ako mapipigilan sa mga dapat kong gawin, kagaya ni Jesus. Number 1, pag-usapan po natin yan. If you are ready, pwede po bang i-type natin sa comment section, I am ready. Sabi po ng verse 31 at saka verse 32. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else." Iwanan mo yung lugar na ito. Huwag ka dito sa Jerusalem. Punta ka sa iba. Herod wants to kill you. Gusto kang patayin. Sinabi ko kanina, the Pharisees were trying to intimidate Jesus para hindi na manggulo at pumunta dyan sa Jerusalem. Sabi po ng verse 32, he replied, "Go tell that fox." Sa mga Hudyo po, in Jewish culture, pag sinabi pong fox, pag sinabi po sa isang tao na siya ay fox, ibig sabihin yan, ano yan, yung mga
seemingly nagpapakita ng kapangyarihan, pero duwag, powerless sila, nangi-intimidate. I will drive out demons. Sabihin mo dyan sa facts na yan, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. Matindi to. How to be unstoppable like Jesus. Number one, compete wisely. Can you type that in the chat? Compete wisely. Pag sinabi pong compete, compete means be in a state of rivalry. Ibig sabihin, meron pong labanan na nangyayari dito. Meron pong gustong mangyari ang Panginoong Diyos. Kaya lang yung kadiliman, pilit po siyang pinipigilan. At pinapakita lamang po ng story na ito that Jesus Christ is a fighter. Bakit ko po sinabi na Jesus Christ is a fighter? Kasi po life is a constant battle. At meron siyang misyon na kinakailangan niya magawa dito sa lupa. Now what can we learn from this? Life is a constant battle. Ano man po ang pinagdadaanan mo ngayon, whether ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, may pinagdadaanan ka sa family, sa iyong health, sa iyong mga pangarap, sa iyong finances, sa iyong relationship, and even sa personal walk with Jesus, life is a constant battle. Kaya lang, hindi ka magtatagumpay kung hindi ka lalaban. Si Jesus Christ, kaya siya nagtagumpay because He fought this good fight of faith. Tandaan, ang tagumpay, kung gusto mo maranasan ng tagumpay, kinakailangan mong lumaban. Now, kinakailangan mo mag-compete. Hindi pwedeng nanonood ka lang, yung spectator ka lang, kumbaga sa basketball, nanonood ka lang. Hindi pwede, you need to step into the ring. Kinakailangan step into the court. Kinakailangan nandun ka sa loob para makapag-compete ka. Why? Because life is a constant battle. Hindi pwedeng nakatunganga ka lang sa mundong ito. You need to do something. It's either you will follow Christ or you will follow your old sinful ways. Now, ang malaking katanungan, paano ako magko-compete wisely? Number one, how to compete wisely? You need to select your battle. Type nyo nga po sa comment section, select your battle. Ibig sabihin niya, piliin mo yung laban mo. Sabi ni Jesus Christ sa verse 32, Jesus said, tell that fox that I have no time for him right now. Sabihin mo dyan sa fox na yan, wala akong panahon sa kanya ngayon. Hindi sa hindi niya na makaka-enkwentro ito. Sa latter part ng story na ito, may i-enkwentro niya. Itong si Herod. But not right now. Dahil merong kinakailangan gawin si Jesus Christ. Meaning si Jesus Christ, He is choosing His battle wisely. Sabi niya, I have no time for him. Wala akong panahon sa kanya ngayon. What can we learn from this? Listen to this, brothers and sisters. Choose your battle wisely. Piliin po natin yung ating pong mga nilalabanan at yung mga digmaan na ating pong sinasalihan. Kasi hindi lahat po ng battle sasalihan mo. Iwasan po natin yung mga less important activities na kung saan it will take our eyes off our goal. Kaya wag po tayong magpapadistract. Stay focused po tayo. Kung ikaw meron kang physical goal, as a Christian, meron dapat po tayong physical goal. Am I getting well? Am I eating the right food? Am I doing my exercise? I-avoid po natin. Hindi po lahat ng mga ginagawa natin makakatulong sa ating physical goal, sa ating financial goal. Avoid less important activities na maglalayo sa iyo sa yung financial goal, yung mga hindi naman sobrang importanteng mga gastusin o hindi naman talaga kinakailangan sa ngayon. Relational goal. Iwasan po natin yung mga bagay na kung saan magpapalayo sa atin para umayos ang ating relationship sa ating mga asawa, sa ating mga anak. Vocational goal. Maraming pipigil sa atin para hindi na tayo mag level up sa ating trabaho, sa ating career, hindi na mag-upskill, and even sa ating spiritual life. We need to avoid less important activities. Lalong-lalo na kapag haharang yan sa prayer meeting, kapag haharang yan sa life group and Lord's Day, kapag haharang yan sa devotional life mo, kapag haharang yan sa training, lahat ng mga bagay na haharangan ka para makalapit ka sa Diyos, posibleng kaaway ito. Listen to this very carefully. Knowing your priority is your greatest strategy. Marami kasing gagamitin si Satan. Bakit ko sinasabi ito? Kasi maraming gagamitin si Satan para pigilan ka to reach your God-given goal. Meron kang goal sa family mo na madala mo sa church. Gagawin lahat ni Satan para mag-away-away kayo. Meron kang goal para mag-glorify si Lord sa iyong career. Gagawin lahat ni Satan
para mag-compromise ka sa iyong career. Gagawin ni Satan ang lahat para mag-compromise ka sa business mo. Why? Meron kang pangarap sa business mo eh. That this business is not just for profit, but it is for God's purpose and for God's kingdom. Gagawin ang lahat ni Satan para hindi mo gamitin yung mga kita mo para sa kaharian ng Panginoon. Sa relationship nyong mag-asawa, sa relationship nyong family, meron kang goal, and that is to glorify God and to bring your relatives to Christ. Hindi papayag si Satan. Gagamitin ni Satan ang lahat ng pwede niyang magawa para pagilang ka sa goal mo sa iyong relationship and even sa ministry. Kaya lang kinakailangan mong lumaban dahil inuutusan po tayo ng Bible na lumaban dito po sa buhay na ito, sa mundong ito, sapagkat ang life is a constant battle. Tingnan niyo saglit yung example ni Apostle Paul na sinabi niya sa kanyang protege na si Timothy. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Inakausap po ni Apostle Paul itong si Timothy. Ito po yung kanyang pastoral letter para sa kanyang protege bago po siya mamatay. At sinabi niya, I have fought the good fight of faith. I have finished the race, tinapos. I have kept the faith. Sa kabila po ng ating po mga pinagdadaanan, I pray that we fight the good fight of faith. Lumaban po tayo na may pananampalataya. Kinakailangan ma-identify po natin yung ating mga enemy clearly and definitely. Hindi po lahat dapat nilalabanan. Piliin mo kung ano yung laban. Piliin mo kung sino aawayin mo. Sa mga may relationship, hindi mo kaaway ang asawa mo. Hindi mo kaaway yung katabi mo. Hindi mo kaaway kung sino man. Alam mo kung sino kaaway natin? Yung spirito ng dyablo na gumagamit doon sa mga taong nakakasalamuha natin. Ephesians 6:12, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesus, for we are not fighting against flesh and blood. Ulitin ko, for we are not fighting against flesh and blood enemies. Hindi daw sa laman ng laban. Saan? But against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. So every time na meron pong mga misunderstanding, watch out po kayo dyan. Pag may mga hindi pagkakaunawaan, may konting problema sa family, watch out kayo dyan dahil baka gamitin niya ni Satan para pigilan ka sa yung God-given goal. Una po, paano ako magko-compete wisely na may katalinuhan? Una, piliin ang labanan na sinasalihan. Hindi lahat ng digmaan sasalihan mo. Pangalawa, strategize your battle. I-type nyo nga po sa comment section, strategize your battle. Sabi ni Jesus Christ, nag-reply siya sa mga Pharisees, go tell that fox, I will drive out demons. Sinabi yung strategy. Magpapalayas ako ng mga demonyo, magpapagaling ako ng mga may sakit ngayon, bukas, at sa makalawa, I will reach my goal. Strategize your battle. Si Jesus Christ, meron po siyang strategy sa kanyang battle. You must have a plan today, tomorrow, and the third day. Why? Bakit importante po ang pagpaplano sa ating buhay? Kung ikaw ay nag-aaral, importante na nagpaplano ka. Ikaw ay may career. Yung ladder of promotion mo, meron ka bang plano dyan? Sa business mo, may plano ka. Sa family mo, sa health mo, may plano ka ba? Sa dreams mo, sa finances mo, even ultimately sa yung spiritual life. Do you have any plan para sa yung buhay ngayon? Why? You need to plan. You need to strategize your battle. Because if you fail to plan, you plan to fail. Kapag ka ikaw ay nabigong magplano, nagpaplano ka na mabigo. Kaya kapag meron kang pangarap, kapatid, ipaglaban mo. Kapag may pangarap ang Panginoon sa'yo, ipaglaban mo yan. Ipaglaban mo ang kalayaan mo sa kasalanan, kahirapan at kapighatian. Mga kapatid, ang mga tagumpay na naranasan po natin, lalong-lalo na sa bansa natin, kasi may mga tao po na handang makipaglaban. Kaya po may mga pambansang bayani, meron pong National Heroes Day, may araw po ng kagitingan. Sapagkat bago po natin matamasa ang kalayaan, meron pong mga tao na handang makipaglaban para sa kalayaan. Ganoon din po tayo. Sa buhay po natin, ipaglaban natin pinaglaban po tayo ng ating Panginoon para makaranas po tayo ng kalayaan laban sa kahirapan at kapighatian ng buhay, ultimately sa kasalanan. Life is about battle. Life is a constant battle. Fight the good fight of faith.
Pwede po bang palakpakan natin ng ating Panginoon? Praise God. Importante ha, idagdag ko lang. Strategize mo yung battle mo. Strategize mo saan ako magpipray. Anong oras ako inaatake ng kaaway pag nagpipray ako? Strategize ko. Tuwing kailan ako tinitempt ng kaaway na makapagpanood ng mga hindi magagandang bagay. Strategize mo. Tuwing kailan kami nagtatalo ng asawa ko. Tuwing kailan. Ganitong oras. Dapat sa ganitong oras mabantayan ko yung sarili ko. Strategize your battle. Know the enemy. Pangalawa, sabi po ng verse 32, He said to them, Go and tell that fox, Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. And the third day, I complete my mission. How to be unstoppable like Jesus. Hindi siya nagpapigil kahit may mga gustong pumigil sa kanya. Compete wisely. Select your battle and then strategize your battle. Pangalawa, how to be unstoppable like Jesus. Pangalawa, complete objectively. Pwede bang i-type natin sa comment section? Complete objectively. Kanina, compete wisely. Ngayon naman, compete objectively. Masasabi natin, based on this passage, that Jesus Christ is not just a fighter, Jesus Christ is a finisher. Si Jesus Christ, hindi lamang siya ningas kugon. Hindi siya ningas kugon, hindi yung nagsimula tapos hindi tatapusin. Tandaan natin sa buhay, hindi lang dapat tayo puro simula. Kinakailangan meron din po tayong natatapos. Why? Jesus Christ is not just a fighter. As a matter of fact, He is a finisher. Tumatapos po siya. I complete my mission. Lahat po tayo dito sa mundo, meron po tayong mission. At ang mission natin, hindi lamang po paggawa ng mabuti, part yan. Pero ang mission po natin, makilala natin ang ating Panginoon at magawa natin yung pinapagawa niya. Diba sabi ko sa inyo, what is biblical success? Biblical success, yung true success is knowing God, knowing His will, and doing it. Yung matapos natin, yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Now, how to complete objectively sa aking buhay? Whether ako ay nag-aaral, nagtatrabaho, ako ay isang Christian, ako ay isang negosyante, how to complete objectively? Paano ko hindi lang makakapag-compete, kundi paano ko matatapos yung mga objectives ko sa buhay? Number one, you need to set your goal. Type nga po sa comment section, set your goal. Nag-set si Jesus Christ ng goal niya. Time-bound ito. Sabi niya, today and tomorrow and on the third day, I will reach my goal. Importante po sa lahat ng ginagawa natin, nakaset po yung timeline natin at meron pong deadline. Sabi ni Bill Copeland, the trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score. Parang ang sinasabi po niya dyan, importante po na hindi lang tayo nag-uubos ng energy, ng enerhiya at ng lakas dito sa lupa. Dapat meron tayong nagagawa. Nakakascore po dapat tayo. Kasi para ka nga naman takbo ng takbo tapos basketball ka ng basketball tapos wala namang ring. Paano mo malalaman kung nakakascore ka? Paano mo malalaman kung nakakahit ka ng goal? The trouble with not having a goal, that's why it is very important for us to keep a goal, set a goal, and get that goal. The trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score. Bakit? Ano pamantayan mo ng score kung wala namang ring? That's why as Christians, we need to understand that our time here on earth is limited. Type na rin the chat, limited. Hindi po unlimited ang buhay natin dito sa lupa. Mabubuhay ka ng 45 years, 50 years, 60 years, 70 years. Yung iba nga 5 years old lang, namamatay na eh. Bakit ko po sinasabi ito? Limited lang po ang oras natin dito sa mundo. That's why we need to set a time and deadline sa lahat po ng pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nag-aaral, mag-set ka ng timeline at deadline. Kailan ako mag-aaral? Anong oras ako magre-review? Hanggang kailan ko tatapusin ito? Kasi hindi habang buhay malakas ka at hindi habang buhay may magpapaaral sa iyo. Sa mga nagtatrabaho at nagninegosyo, yung financial goal ko, paano ko ito maaayos? Set a timeline and deadline kasi hindi habang buhay, fit ka mag-work. Darating sa punto ng buhay natin na posibleng mahina ang katawan natin at posible tayong magkasakit. Set a timeline and deadline. Ganon din sa finances. Ganon din pagdating po sa ating pong relationship sa ating Panginoon. Limited lang po ang time natin. Sabi nga po, di ba, ng matalinong hari na ito,
Sa Ecclesiastes, there is a time for everything. Limited lang ang buhay natin dito sa mundo. Kaya dapat po, lahat ng ginagawa natin, para dapat kay Lord yan. Whether nag-aaral ka, nagtatrabaho, nagninegosyo, sa iyong kalusugan, do it all for the glory of God. Sabi ng Bible, whether you eat, whether you drink, do it all for the glory of God. Dapat meron pong timeline. Why? Kasi yung plano po, na yung timeline po importante yan. Dapat may timeline. Plan that shows how long something will take or when things will happen. Kailan ito? Ano yung timeline? January ba to June? Or January to October? 8 months ba? 6 months? At kailan mo tatapusin ito? Dapat po may deadline. Dapat po time-bound. Kailan ko ito tatapusin? Why? Kasi mahirap pong makatapos ang isang taong hindi nagsiset ng goals. At mahirap pong makatapos ang taong pabago-bago. Kaya pansinin nyo, ano ba naman yan? Wala ka nang natapos, papalit-palit ka ng course, papalit-palit ka ng karir. Kaya wala ka natatapos, wala ka na-achieve kasi pabago-bago ang isip. Ulitin ko po, mahihirapan makatapos ang isang taong pabago-bago. Ganon din po pagdating sa ating pananampalataya. Pabago-bago ng isip. Susunod ba ako kay Lord o hindi? Magdi-devotion ba ako o hindi? Magbibigay ba ako o hindi? Magsusuko na ba ako ng buhay ko o hindi? Tsaka na lang. Kaya importante po, when we decide, we do not decide subjectively. We decide objectively. Hindi tayo nagde-decide sa ating emosyon. Nagde-decide tayo based sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, it is essential na nagsiset po tayo ng goals na meron pong time frame at meron pong target date. Set a limit. Kung mag-aaral ka hanggang ganito, hanggang ganyan. Why? Limited lang po ang oras natin dito sa mundo. Kailangan committed ka po sa iyong mga deadlines para makapag-focus ka doon sa mas importanteng bagay. At ang pagsiset po ng goal at ng timeline and deadline, pine-prevent po nito na kung saan makagawa po tayo ng mga desisyon at ng mga activities na hindi naman inline doon sa pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya pansin nyo si Jesus Christ, nagbigay siya ng deadline, ng timeline sa kanyang sarili. Today, tomorrow, on the third day, tapos yan. I will reach my goal. At kung si Jesus Christ ang ating pinuno, si Jesus Christ ang ating master, dapat yun po ang sinusundan nating prinsipyo na i-apply po natin sa aspeto po ng ating buhay. Una po, importante, set your goal. Pangalawa, get your goal. We should not just be a goal setter. We should be Hindi lamang po dapat tayo nagsiset ng goal. Dapat tayo po ay nag-get ng goal. Hindi ka lang dapat goal setter. Dapat goal getter ka din. Sabi ng Bible, he replied, go tell that fox, I will drive off demons and heal people today, and tomorrow and on the third day, I will reach my goal. You should not just be a goal setter, you should also be a goal getter. Dapat marunong ka rin tumapos, hindi puro ningas kugon. Don't just say, ganito gagawin ko, seize it. Gawin mo ito. Magtatapos ako ng pag-aaral. Huwag mo lang sabihin. As we go along the way in this journey called life, sobrang dami pong mga pwedeng pumigil sa goal mo. Sobrang pwedeng magpumigil sa pangarap mo. Sobrang pwedeng pumigil for you to become a successful person, a successful businessman, a successful family man, and ultimately a successful Christian. Maraming pwedeng pumigil sa'yo. Pero dapat hindi ka lang salita, dapat you seize it, gawin mo ito. May mga tao po kasi na nanonood lang kung paano gawin ng isang bagay. Yung isa naman nag-wish, sana gawin ko rin yan. Paano kaya? Yung iba naman nag-wonder. Pero yung mga unstoppable people, they make things happen. Sabi nga po, someone said, some people dream of success while other people get up early morning and make it happen. Yung iba nangangarap lang na maging matagumpay sa buhay. Yung iba nangangarap lang na maging maayos ang aking finances, ang aking pangarap, ang aking spiritual life. Nangangarap sila na sana makapag-serve ako kay Lord, sana makapag-church na ako, sana makabalik ako kay Lord. Nangangarap. Nananaginip, nag-iisip. While other people get up every morning and make it happen. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin yan, hindi lang sa spiritual life, even sa iyong career, even sa iyong health. Sana pumayat na ako. Puro ka lang naman plano, tapos wala kang ginagawa, hindi mo hinahakbangan.
At makikita po natin sa mundo ngayon, a lot of people are good starters. Let me just repeat it. A lot of people right now are good starters, but bad finishers. Tignan niyo saglit itong testimony na to. Si Usain Bolt, siya po isang Jamaican retired sprinter who is widely considered to be the greatest sprinter of all time. Kino-consider po siya, why? Because he is an 8-time Olympic gold medalist. Ang bigat niyan. Yung makala ko nga lang sa Olympic, mabigat na eh. Yung maging 8-time Olympic gold medalist ka pa. And the world record holder, siya lang naman ang may hawak na kung saan in the 100 meters, 200 meters, and 4 times na 100 meters relay. Siya po ang may record niyan. And one of his interview, ito po yung sabi niya. Sabi ni Usain Bolt, there are better starters than me. But I am a strong finisher. Sabi niya, mas maraming mga taong magaling mag-umpisa kaysa sa akin. But I finish strong. Ano yung pwede pong prinsipyo na pwede natin matutunan dyan? Ang mga champions po, finishers, they compete objectively. Ganon yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi lamang sa umpisa, tinatapos din. Kaya kung nag-uumpisa ka ngayon sa yung Christian faith, huwag ka lang puro umpisa. Huwag ka lang puro attend. Sabayan mo na ng life group. Sabayan mo na ng devotion. Sabayan mo na ng training. Ulitin ko, champions are finishers. They compete objectively. Huwag kang masanay na laging kinakapos. Dapat masanay kang tumatapos. Alam niyo po, ang pagsisimula, starting is very exciting. But the future belongs to the finishers. Ulitin ko po, starting is very exciting. Nag-uumpisa ka ng business, exciting yan. Nag-uumpisa ka mag-aral, exciting yan. Bagong pasukan, bagong damit, oh. Yung bagong career, ang sarap-sarap pumasok niyan. But when the going gets tough, the tough gets going. Starting is exciting, ganun din sa ating Christian faith. Uy, nakaka-excite sa Christian faith. Ang sarap pala magpuri sa Panginoon. Eto na. Akala ko ba nung pag naging Christian, hindi mo ba napansin yun? Nung naging Christian ka, bakit kaya ganun? Naging Christian ka, doon ka pa nawalan ng trabaho. Hindi niya pa naobserbahan yun. Nung naging Christian ka, doon ka pa naubusan ng kaibigan. Dahil sa pagsunod mo kay Lord. Nung naging Christian ka, doon ka pa sinubok sa pera. Nung nag-first fruit ka, doon ka pa kinapos. Why? Because life is a constant battle and life is full of testing. Gusto ng Panginoon na hindi ka lang ma-excite dahil nakapagbigay ka, dahil nakaka-attend ka ng live group, dahil nakakapag-devotion ka, mayroon pong mga pagsubok na darating para ma-testing kung tunay at hindi lang excitement yung nararamdaman mo. Kung tunay na faith ba yan o excitement lang. Masarap pong ma-excite sa umpisa. Starting is exciting, but the future belongs. Success belongs to the finishers. How to be unstoppable like Jesus? Pangalawa po, complete objectively. Yung una, compete wisely. Pangalawa naman, compete objectively. Paano mag-compete objectively? Set your goals. Pangalawa, get your goal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lastly, sabi po ng verse 33, napakaganda po nito. Sabi po ng NIV, in any case, kahit anong mangyari, I must keep going today and tomorrow and the next day. For surely no prophet can die outside Jerusalem. Paano po maging unstoppable like Jesus? Number one, compete wisely. Pangalawa, complete objectively. Pangatlo, commit unconditionally. Pakitype nga po sa comment section, commit unconditionally. Regardless, anumang pangyayari, I will commit. Anumang mangyari. Gusto ko pong sabihin sa inyo that Jesus Christ is the best example of commitment. Kung meron man tayong pagtutuunan ng pansin at focusan, walang iba kundi si Jesus Christ. At lalong-lalo na yung kanyang commitment. Why? Kasi importante po ang commitment sa pagkuha ng mga goals. Importante po ang commitment sa pagsunod sa Diyos. Madali mag-commit kapag ka okay ang situation. Pero makakapag-commit ka pa rin ba kapag ka dumadaan ka na sa matinding pagsubok? Kapag ka tinatakot ka na ng mga Pariseo, sasamahan pa ng pagtakot ng Herodes na yan.
Are you going to respond like Jesus? Or you will are you going to fight or flight? Yung iba siguro sa atin, ganun, papapatay ako, sige, wag na lang. Papapatay ako ni Herodes, sige, hindi na ako pupunta ng Jerusalem, thank you. But sa case ni Jesus Christ, siya ang pinaka the best example ng commitment. Sabi ni Howard Schultz, sometimes the difference between winning and losing is will. The will to make it happen. Are you willing to make things happen? Are you willing to win? O mananatili kang talunan? Now the question is, paano ako magko-commit unconditionally? Imagine mo si Jesus Christ, tinakot, papatayin. Doon naman ako papunta, sabi niya. Fulfill ko yung mission ko. At hindi ako matatakot, magko-commit ako. I'm gonna commit unconditionally. The question is, how to commit unconditionally? Number one, strong determination. Pakitype sa comment section. Importante po yung strong determination. Sabi ng Bible, in any case, I must keep going. Kahit anong pigil nyo, kinakailangan kong magpatuloy. Pakitype na ulit sa comment section. Keep going. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ikaw man ay nagtatrabaho, nag-aaral, may pinagdadaanan ka financially, may pinagdadaanan ka sa relationship, may pinagdadaanan ka sa family mo, may pinagdadaanan ka sa iyong health. You need to keep on going. You need to keep on loving Christ. You need to keep on following Christ no matter what the cost. In any case, ano bang case mo? Hindi ko alam kung ano yung case na pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo, but you need to keep on going. Importante po yung determination. For us to keep on going, for us to stay committed, we need to be determined. Pwede kang mag-decide. Yes, decision will change something in your life. Pero yung determination, importante po yan. Marami kasi ang interesado, pero hindi naman determinado. Interesado sa pag-aaral, interesado sa pagtatrabaho, interesado sa Christianity, interesado sa pagsunod kay Christ, interesado sa pag-church. Kaya lang pag dumaan ang mga pagsubok, ang tanong, meron ka bang in any case, by all means, I must keep going. Yung kahit na anong dumating na problema sa akin, susunod ako sa Panginoon. Yung tipong kahit anong dumating na problema sa akin, magsisilbi ako sa Panginoon, sasamba ako sa Panginoon. Kapatid, huwag ka lang interesado. Ang mga nagtatagumpay, hindi yung mga interesado. May magagawa sa mabuti ang pagiging interesado. Pero ang mga nagtatagumpay, hindi lang yung mga interesado, kundi ang mga determinado. Strong determination. Second, paano ako magko-commit unconditionally? Una, strong determination. Pangalawa, sure direction. Kinakailangan, alam mo kung saan ka papunta. Sabi ng Bible, for surely, no prophet can die outside Jerusalem. Ano ibig sabihin yan? Paliwanag ko. Sabi in any case, I must keep going today and tomorrow. Kailangan magpatuloy ako. And the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Dapat mamatay siya doon, sa loob. Ano ang Jerusalem? According to scholars, Jerusalem is the city of destiny. Sa amin ng mga scholars, ang Jerusalem po, yan po yung syudad ng destiny ni Jesus Christ at saka yung goal ng kanyang journey sa kanyang mission dito sa lupa. Only when he reaches the holy city will his work be accomplished. Hanggat hindi siya makarating dyan sa holy city na yan, hindi niya ma-accomplish. Kaya nga kahit anong barikada, kahit anong pananakot, kahit anong mga negative na sinasabi ng tao, kahit anong mga sinasabi nila, hindi siya nagpapigil. Why? Kasi sa pamamagitan ng pagpunta niya sa Jerusalem, doon ma-accomplish yung kanyang gagawin. Nung nakaharap na yung kanyang mata at mukha sa Jerusalem, isa lang ibig sabihin yan, nakaharap na rin ang kanyang buhay sa kamatayan. When Jesus set his face to go to Jerusalem, he set his face to die.
Ibig sabihin, alam niya na doon siya mamamatay. Why? Kasi alam ni Jesus Christ na ang kalooban ng Ama ay mamatay siya sa cross. Masakit pero tama. Mga kapatid, may mga bagay na masakit pero dapat po nating gawin. May mga bagay na masakit pero tamang gawin. Masakit mag-give up ng bisyo, masakit mag-give up ng pride, pero yun yung tamang gawin. Importante pong matutunan natin sa buhay na alam mo dapat kung saan ka papunta. At kung minsan yung mga lugar na pupuntahan natin, hindi masarap. Sometimes hindi komportable, pero yun yung tama. At hindi porkit madali, yun na lagi ang tamang direksyon. Minsan may mga direksyon na ang daming pipigil, pero pag sinabi ni Lord, diyan ka pumunta, diyan ka pumunta. Ang tanong, diyan ka ba pinapapunta ni Lord? Sa Jerusalem mo. Where's your Jerusalem right now? Saan ka pinapapunta ni Lord? Yung tipong masakit, mahirap, pero yun yung tama mong gawin. Let me end with this. Sabi ni Brian Tracy, the greatest human quality is that of becoming unstoppable. And you become unstoppable by refusing to quit, no matter what happens. Si Jesus Christ, no matter what happened, He refused to quit. Kasi alam niya ang purpose niya, alam niya ang mission niya, at alam niya yung kanyang assignment dito sa lupa. No wonder marami sa atin ang bilis bumagsak, ang bilis sumuko sa kanilang Christian faith kasi hindi malinaw sa kanila yung mission, vision at kanilang passion. Alam mo kapatid, kung malinaw sa iyo yung mission mo bilang follower ni Christ, kung malinaw yung vision and passion mo bilang follower ni Christ, may iwasan yung pagsuko. Gaano karaming Christian ang hindi sana susuko kung malinaw lang sa kanya kung ano kanyang assignment. Pastor, ang daming problema. Hindi tayo excuse. Dadaan po tayo sa maraming pagsubok, pananakot ng mga Pariseo, pananakot ni Herodes, mga situation na kung saan posible tayong bumagsak. Pero hanggat malinaw sa'yo yung mga dapat mong ma-accomplish, hindi ka susuko. Kapatid, if you want to become an unstoppable Christian, refuse to quit. Huwag kang makikwit sa prayer meeting. Huwag kang makikwit sa life group in Lord's Day. Huwag kang makikwit sa personal and intimate time mo with the Lord. Huwag kang makikwit sa training. Huwag kang makikwit na makilala ang ating Panginoon. Mga kapatid, magpatuloy po tayo. In conclusion, how to be unstoppable like Jesus. Paano ako magiging unstoppable kagaya ni Jesus? Una, compete wisely. Pangalawa, complete objectively. Pangatlo, commit unconditionally. Hayaan niyo pong tapusin ko ang mensaheng ito sa verse 34 and 35. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po ng verse 34, kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Mga kapatid, ano pwede natin matutunan sa sinabi ni Jesus Christ? Si Jesus Christ gustong maayos ang buhay ng mga Israelites. Gustong ma-restore. Kaya lang they are not willing. Ano pwede natin may apply dyan? Si Lord gustong mag-ayos ka ng buhay. Si Lord gustong mag-ayos ng pamilya. Si Lord gustong mag-ayos ng kaisipan. Si Lord gustong mag-ayos ng puso. Si Lord gustong kang iligtas. Kaya lang, importante ang willingness mo. Because all of us, lahat po ng tao, meron po tayong tinatawag na free will. Gusto ni Lord na ayusin ka, kaya lang ang tanong, willing ka bang magpaayos? Sabi po ng verse 35, kaya bahala na kayo sa sarili ninyo. Sabi ni Jesus Christ yan, sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sinasabi ninyo, yung pagbabalik ng Messiah. Kasi marami pong mga Hudyo, and even up to now, noon and even up to now, na hindi naniniwala kay Jesus Christ as the Messiah. As a matter of fact, marami pa rin pong mga Hudyo ngayon na nag-aantay pa rin sa pagparito ng Messiah. Hindi nila alam na dumating na si Jesus Christ. They are not recognizing Christ as the Messiah. Kaya sabi niya, kaya bahala na kayo sa sarili ninyo sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin nyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.
Ano pwede pa nating matutunan dyan? Sabi niya, bahala na kayo sa sarili ninyo. The call of the Lord for you to be restored, for you to be saved, is not forever. Wala pong forever. Binibigyan po ang lahat ng tao, binibigyan ni Lord ang lahat ng tao ng chance para makapagsisi at para maligtas. Kaya lang hindi po ito forever. Let me just repeat it. The call of the Lord is not forever. Ito ay may hangganan. Kaya ngayon, grab the opportunity before it's too late. The Lord is willing to save you, to fix you, to heal you spiritually. The question is, are you willing to be saved? Are you willing to be rescued? If you're that person, mag-type ka ngayon ng amen. Gusto mong iligtas ka ng Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning, this afternoon, this evening. Panginoon, ipinapanalangin ko po ang taong ito na kung saan gusto po niya ngayon na maligtas. If you're that person right now, if you want to be saved, at na-realize mo, nga no, yung call ni Lord na maligtas ako, hindi siya forever. May hangganan po ito. At ngayon, maaaring ito na yung chance mo para maligtas at para tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa mga taong gustong maligtas ngayon, sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. Inaamin ko po na hindi ko kayang mabuhay na wala kayo. Mahirap. I feel so empty. I feel so helpless. Right now, Lord, tinatanggap ko po na ako'y mali, ikaw po ang tama. Tinatanggap po ang aking kahinaan at ngayon, Panginoon Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan at kinakailangan ko po ng tagapagligtas. Inaamin ko po, Panginoon, na ako po ay hindi kayang magligtas ng aking sarili sa pamamagitan ng aking mabuting gawa. Panginoon, sa mga sandaling ito, tinatanggap po kita sa puso ko, sa buhay ko, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Lord, right now, inaamin ko na kailangan kita. Lord, starting today, help me to follow you. By your grace, Lord, I want to follow you. Help me to be saved, Lord, sa anumang mga pinagdadaanan kayo, sa mga pinagdadaanan ko, ultimately sa akin pong mga kasalanan. Lord, restore me. At kung ikaw yung tipo ng tao, ng Christian ngayon na meron kang matinding pinagdadaanan, and you want to be restored, kapatid, dumating sa punto ng buhay mo na naging stoppable ka, and right now, gusto mo maging unstoppable from following Christ, maraming mga bagay at tao na pipigil sa'yo para hindi ka makasunod sa ating Panginoon. Today, aminin mo that you need Christ. God, I pray for restoration, promotion, and healing sa mga nangangailangan po ngayon ng tulong ninyo. Kayo po, Panginoon, na magligtas sa kanila. Kayo po, Panginoon, na magbigay sa kanila ng lakas. Panginoon, pagalingin niyo po sila. I-supply niyo po ang kanilang pangangailangan. And starting today, Lord, help them to become unstoppable by the power of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you again on Sunday sa ating third installment ng ating April series entitled, What Would Jesus Do? This is Pastor Paul na nagsasabing, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless.